My decision is final. Sa ayaw at sa gusto mo ay magpapakasal kayo ni Jason. May conviction sa tono ng boses na pahayag ni Mr. Miguel Arellano. Kausap nito ang anak na dalaga. Napatayo si Andy. Daddy, hindi mo ko pwedeng magpakasal sa lalaking yon. Hindi ko gustong magpakasal sa kahit na sino, lalong-lalo na sa mayabang na yon. Mariing tutol niya. Ayon kay Mr. Arellano, kailangan niyang pakasalan si Jason, ang kanyang kababata. Pero bata pa lang ay galit na siya dito. Ginawa ni Jason malaimpyerno ang buhay niya mula pa noon. Pagkatapos malalaman niyang ito palang pakakasalan niya. At para ano? Para lang matuloy ang matagal ng kasunduan ng kanilang mga amang nagkataon na matalik na magkaibigan at magkasosyo sa negosyo. Andy, hindi ko hinihingi ang approval mo. Sinasabi ko lang sa'yo para ma-inform ka. Sa susunod na linggo ay uuwi na ang pamilya ni Jason dito para pag-usapan ng detalye ng kasal na sinasabi ko sa'yo. At Andy, pakitunguhan mong mabuti sina Jason dahil kung... Daddy, bakit ba ginagawa mo to sa akin? Putol niya nang may pagdaramdam. Hindi ba ako naging mabuting anak sa'yo kaya pinaparusahan mo ko ng ganito? Hindi naman sa ganun, Andy. Alam ko kung anong makakabuti sa'yo. Mapapabuti ka kapag si Jason ang napangasawa mo. Pero Dad, hindi pa ako handang mag-asawa. Marami pa akong plano sa buhay ko. At ang magpakasal sa puntong ito, hindi yung kasama doon. Bakit ba nagmamadali kayong ipakasal ako? I'm sorry anak, pero nakapagdesisyon na ako. Matagal na namin itong napagkasunduan ng mga magulang ni Jason. At kilala mo ako. Hindi ako sumisira sa pangako. Mami! Hinging saklolo niya sa inang si Marian na nakaupo sa tabi ng kanyang ama. I'm sorry Iha, pero tama ang daddy mo. Yan ang alam naming makakabuti para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pinagkakaisahan niyo ako ng ganito. May galit na himutok niya bago patakbong nilisan ang kanilang library kung saan sila nag-uusap ng mga magulang. Nang marating ni Andy ang kanyang silid ay sa kanya lamang pinakawalan ang luhang kanina pa pinipigil. Hindi niya lubos maisip kung papaanong nagawa ito sa kanya ng kanyang mga magulang. Nakalimutan na ba ng mga ito kung papaanong ginawang miserable ng lalaking yon ang kanyang kabataan? Naging magkapitbahay at magkaklase sila ni Jason, pero hindi sila naging magkaibigan. Madalas kasi siya nitong inaasar at pinapaiyak. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siya nitong ipinahiya sa harap ng kanilang mga kaklase. Kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha ay unti-unting bumabalik ang nakaraan. Ano yung sinusulat mo? Mayabang na tanong ng 7 taong gulang na si Jason. Ano namang pakialam mo kung anong isulat ko dito? Bakit? Ikaw bang bumili ng notebook ko? Bataray na balik naman ni Andy. Patingin nga. Bakit ko naman ipapakita sa'yo? Siguro sinusulat mo na naman dyan na may crush ka sa akin, oh. Namula si Andy. Dahil tama ang sinabi ni Jason. Kahit palagi siya nitong inaasar ay lihim pa rin siyang humahanga dito. Kita mo? Namumula ka dyan. Sabi ko na nga ba may crush ka sa akin. Pero sorry ka na lang. Di ko type ang patpating katulad mo. Para kang butiking maputla. Nagtawanan ang kanilang mga kaklase. Nangilid ang kanyang luha. Oh, ano? Iiyak ka na. Classmates, umiiyak din palang mga butiki. Pang-aasar pa nito. Ang sama-sama mo. Singhal niya bago ubod lakas na tinapakan ng paa ng lalaki. Napahiyaw ito dahil sa sobrang sakit. Buti nga sa'yo, mayabang. Sigaw niya bago nagtatakbong papalayo. Hindi niya alam kung ilang oras niyang iniyakan ang pangyayaring iyon. Labis siyang napahiya sa ginawa ni Jason. Ayaw na sana niyang pumasok pa sa eskwela. Kung hindi lang sinabi sa kanya ni Laila, ang kanyang matalik na kaibigan, na lalong matutuwa ang Hudyo kung bigla na lang siyang hindi papasok sa klase. Ibig kasing sabihin niyon ay natalo siya rito. Noong nasa grade 2 naman sila ay sila ang napiling muse at escort ng klase. Hindi niya rin makakalimutan ang pangyayaring iyon. Teacher, pwede bang hindi na lang ako ang escort? Ayaw ko pong umescort sa isang butiking maputla na tulad ni Andayan. Tingin mo sa sarili mo yan, talagang gwapo ka na? Ano nga palang itsura ng pangit kung gwapo ka? Balik na pangaasar niya dito. Naningkit ang mga mata ni Jason. Kung hindi ko pa alam may crush ka sa akin,
Hindi mo sana isinusulat sa likod ng notebook mo ang pangalan ko. Mayabang na sagot nito. Bakit mo alam? Hindi ba totoo naman? Nagkakaila ka pa dyan. Kung hindi ko pa alam, tuwang-tuwa ka na ako ang escort mo. Kung hindi pa sila sinaway ng kanyang guro ay hindi pa matatapos ang pagtatalo nila. Kaya niyang palagpasin lahat ng iyon pero hindi niya makakalimutan ang isang araw na ikulong siya nito sa attic ng bahay ni Laila. Naglalaro sila ng tago-taguan kasama ang kanyang kapatid na si Dale at pinsan niyang si Jared. Naroon din si Jason pero nag-oobserba lamang ito. Siya noon ang taya at kasalukuyang hinahanap ang mga kalaro nang lapitan siya nito. Nakita ko nagtago sila sa attic. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Kung ayaw mo'y diwag, ikaw na nga itong tinutulungan. Di ka ba nagbibiro? Di mo ko niloloko? Bakit naman kita lolokohin? Gusto mo samahan pa kita eh. Tumango-tango lang si Andy. Bakit ang bait mo yata ngayon? Tanong niya habang binabaybay nila ang hagdanan paakyat sa attic. Bakit? Ayaw mo? Gusto. Nang marating nila ang attic ay niluwagan ni Jason ang pagkakabukas ng pinto. O pumasok ka na, ladies first. Pumasok naman si Andy sa loob. Nakakailang hakbang pa lang siya palayo sa pinto nang muling magsalita si Jason. Uto-uto. Tinakbo ni Andy ang pinto ngunit tuluyan na iyong naisara. Pinihit niya ang doorknob pero nakalak na iyon. Jason, buksan mong pinto. Kung ayoko. Sige na, buksan mo ng pinto, madaling dito sa loob, natatakot ako. Hala, lagot ka, madami pa namang mumu dyan. Nang matiyak niyang hindi nga nito bubuksan ng pinto ay nangangapang naglakad-lakad siya. Kailangan niyang mahanap ang switch ng ilaw. Napasigaw siya nang matisod siya sa paan ng upuan. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Naramdaman niyang parang may matulis na bagay na humiwa sa kanyang braso. Naramdaman niya na may dugong dumadali doon, kaya lalo siyang napasigaw. Noon niya narinig ang muling pagbukas ng pinto. Bakit ayaw bumukas ng pinto? Boses iyon ng kanyang kuya Dale. Si Ryan, kaya nga hindi yan masyadong isinasara. Sagot naman ni Laila. Ano ba naman kasing ginagawa mo, Jason? Binibiro ko lang naman si Andayan eh. Biniro? Sige, ngayon ayaw bumukas ng pinto, sabihin mong biro pa ito. Asar, natura ni Dale. Kuya, palabasin niyo ako dito. Umiiyak na sabi ni Dayan. Kuya, please, buksan niyo to. Sumisigaw na wika ni Andayan. Nang mabuksan ang pinto, mabilis na tumakbo ang kanyang kuya sa kanyang kinaroroonan. At mula nga noong araw na iyon, hindi na muling kinausap ni Andy si Jason. Kahit anong paghingi nito ng paumanhin ay hindi niya na ito pinapansin. Maging nang matuloy na ang pag-alis ng pamilya nito patungo sa Amerika ay hindi pa rin niya kinausap ang kababata. Kahit ang mga overseas calls or letters ng lalaki ay hindi niya pinagtuunan ng pansin. Sa tuwing makikita niya ang peklat sa kanyang braso ay lagi niyang naaalala ang ginawa ni Jason. At ngayon, pagkalipas ng mahigit 15 taon ay muli itong darating para sa kanilang kasal, mababaliw na siya sa kaisipang iyon. Kailangan niya ng kausap kung kaya tinawagan niya si Laila. Nakailang ring ang telepono ay wala pa ring sumasagot. Kung sa bagay, anong oras na nga ba? Nilingon niya ang wall clock, 3:00 na ng madaling araw. Malamang nga ay tulog na ang babae. Ibababa na sana niya ang telepono nang marinig niya ang inaantok na tinig ng kaibigan. Hello? Andy? Hello, Andy? Laila, si Daddy. Oh, anong nangyari kay Tito? Pinipilit niya akong magpakasal. Sabi niya, darating daw yung mga Villarama at pag-uusapan yung kasal namin. Lai, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Muli siyang umatungal ng iyak. Alam niyang hindi halos maintindihan ng kausap ang mga pinagsasasabi niya dahil kahit siya ay parang nilulunok ang mga sinasabi. Ano? Sino ikakasal? Takang tanong nito. Ako yung ikakasal. Ano ba, Andy? Seryoso ka ba? Inistorbo mo yung tulog ko tapos lolokohin mo lang pala ako? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Paano ka naman kasing ikakasal wala kang boyfriend? Yun nga yung point. Ipinagkasundo ako ni Daddy na ipakasal sa walang kwenta at pinakamasamang lalaking nakilala ko. Kay Jason? Hula ni Laila. Kabisado na nito ang tono niya kapag ang lalaking iyon ang pinag-uusapan.
Pagkarinig sa pangalan ng kababata ay muling naiyak si Andy. Narinig niya ang marahang pagtawa ng kaibigan sa kabilang linya. Andy, baka naman nag-overreact ka lang. 8 years old pa tayo nung umalis si Jason. Huwag mong sabihin sa akin na hanggang ngayon ay galit ka pa din sa kanya. Ang tagal mo na siyang hindi nakikita. Tapos ngayon, ayaw mo man lang siyang makausap. Pero Laila, hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga kasalanan niya sa akin. Itulog mo na lang yan, Andy. Bukas, pagkagising mo, nakapagpahinga ka na, makakapag-isip ka na ng maayos. Siguro nga, o sige, good night na. O ano, okay ka na? Tanong sa kanya ni Laila kinabukasan nang magkita sila sa opisina ng Plates and Platters, ang restaurant na pinatayo nila pagka-graduate nila ng college. Paano naman ako magiging okay? Sabihin mo nga sa akin. Malay mo naman, okay pala si Jason. Kung noong ngang mga bata pa tayo, hindi na kami magkasundo. Ngayon pa kayang malalaki na tayo. Hindi ko talaga ma-imagine na makakasama ko siya habang buhay. Nakakatakot. Nakakatakot. Sus, crush mo nga si Jason nun eh. Sino ba sa aming dalawa yung best friend mo? Ang pangit na yun o ako? So, ano ngayon ang plano mo? Plano? Ewan ko. Ayaw kong magpakasal. Hindi pa ako handa doon. Tsaka, gusto ko pang maging malaya, no? Maglayas na lang kaya ako. Maglalayas ka? Ano ka ba naman? Kung kailan ka tumanda, saka ka maglalayas. O kaya, mag-hire na lang ako ng taong sisigurong hindi makakauwi ng Pilipinas si Jason. O kaya ipakidnap ko kaya siya paglabas niya ng airport. Ano kaya, ipasalvage ko? Andy, ano? Napaka-violent mo namang mag-isip. Mano kausapin mo si Jason pagdating niya? Malay mo, pareho pala kayong tutol sa kasal na yan. E di solve na yung problema mo. Kung sakaling ayaw niya rin palang magpakasal sa'yo. Sa bagay, may point ka naman. Matalino ka talaga, parang ako. Natatawang wika ni Andy. Maluloka talaga ako sa yung babae ka. Kapapasok pa lang ni Andy sa bahay ay dinig na dinig niya ang masayang tinig ng kanyang ama. May narinig din siyang pamilyar na timbre ng boses ng isang lalaki. At hindi niya maintindihan kung bakit may kabanghatid ang tinig na iyon sa kanyang dibdib. Pumasok siya para sinuhin ang nagmamay-ari ng tinig na iyon. Nang makapasok siya sa sala ay nakatalikod sa kanyang bisita ng ama. Andy, iha, nandito ka na pala. Bati ni Mr. Arellano. Ilang sandali pa ay humarap din ang lalaki. At nang makita niya ang mukha nito, ay talagang natulala siya dahil sa sobrang gwapo nito. Nang initian siya nito ay parang tinambol ang kanyang dibdib nang maalala ang pamilyar ng ngiting iyon. Good evening, Daddy. Walang buhay na bati niya bago humalik sa pisngi ng kanyang ama. Akyat lang po ako, Dad. Magpapahinga muna ako ng konti. Hindi mo man lang ba babatiin si Jason? Hi, Jason. Malamyang bati niya at hindi man lang ito tinapunan ng tingin. Hi, Andy. Nakangiting wika naman ito. Ano ngayon kung gwapo siya? Anong masamang hangin ang umihip sa'yo at naisipan mong umuwi ng Pilipinas? Sarkastikong tanong niya rito. Anda yan. Saway ni Mr. Arellano. Bakit, Dad? It's okay, Tito. Pagod lang po siguro si Andy. Wow, for a change. Naging mabait ka na yata ngayon. O pagpapanggap pa din yan para makaisa ka ulit. Andy, tumigil ka na. May pagbabanta sa tinig ng kanyang ama. Aakyat na ako, Dad. Bababa na lang ako pag wala ng masamang hangin dito. Pahayag niya bago dire-diretsyong lumakad patungo sa hagdanan. Walang nagawa ang dalawang lalaki, kundi ang panoorin ang pag-akyat niya sa mga baitang upang pumunta sa kanyang kwarto. Pagkalipas ng mahigit 15 taon ay muli silang nagkita ni Jason. Lalong gumwapo ang lalaki sa paningin ni Andy. Hoy, Andayan Arellano, tigilan mo na ang kabaliwang ito. Hindi si Jason Villaramang lalaking para sa'yo. Isa siyang kaaway. O, kita mo na? Wika ni Andy sa sarili, sabay tingin sa peklat sa braso. Andy, may kausap ka ba dyan? Mula sa labas ng kanyang kwarto, tanong ng kanyang ina. Wala po, ma. Bumaba ka na at kakain na tayo. Busog pa po ako. Andy, pakiusap ng ginang. Napabuntong hininga siya. Okay, bababa na ako. Hanggang ngayon ba'y galit ka pa din sa akin, Andy? Mula sa kanyang likuran na tanong ni Jason. Pagkatapos nilang kumain ay nagtungo siya sa veranda para magpahangin.
Hindi niya alam na sinundan pala siya roon ng binata. Bakit? May dahilan ba para matuwa ko sa'yo? Ako pa na tinawag mong butiking maputla? My God, Andy. 15 years na yun. Hindi mo pa rin ako napapatawad hanggang ngayon? Oo nga. 15 taon nang nakalipas pero hindi pa rin nabubura ang pilat na nagpapaalala ng mga kasalanan mo sa akin. Ipinakita niya rito ang brasong may peklat. Nakikita mo to? Halos mamatay na ako dun sa attic na yun, Jason. Sa tingin mo ba ganun kadaling kalimutan yon? Lalo na't sa bawat sandali ay may nakakapagpaalala sa akin ng araw na yon. Alam ko namang malaki yung kasalanan ko pero intindihin mo naman. Mga bata pa tayo nun. Tsaka hindi ko naman gustong masaktan ka. Kahit kailan hindi ko ginustong saktan ka. Hindi mo ginustong saktan ako? Magtataka ka ba kung hirap akong magtiwala sa mga sinasabi mo? Di mo naman ako masisisi, di ba? Andy, maging reasonable ka naman. Sooner or later ay ikakasal tayo at ayokong magkaroon ng kasal na hindi naman... Ano, kasal? At sino may sabing magpapakasal ako sa'yo? Hindi ko gustong magpakasal sa'yo, Jason. I guess wala na tayong magagawa sa bagay na yun. Nakapag-decide ng mga magulang natin. At sino nagsabing wala? At isa pa pumapayag ka sa gusto nila? Wala ka bang gusto sa buhay mo? Tila rat-rat na machine gun na sunod-sunod na tanong ni Andy. Hindi ko gustong suwayin ng mga magulang ko, Andy. Matatanda na sila at hindi ko ginustong bigyan pa sila ng problema. Wow! Bigla ka na lang naging masunurin at mabait. Wala ka bang girlfriend? O baka naman bakla ka? Tanong niya habang pigil ang hininga. At sino namang nagsabi sa'yong bakla ako? Eh kung hindi ka bakla, bakit hindi ka tumatanggi sa arranged marriage na yon? Dahil lang doon bakla na ako? Gusto mong patunayan ko sa'yo na hindi ako bakla? Wika ni Jason bago marahang lumapit kay Andy. Namula ang pisngi ni Andy dahil sa sinabi nito. Hindi naman ibig sabihin na hinahalikan mo yung babae, hindi ka na bakla. May mga bakla nga nagkakaanak, di ba? Lumayo ka nga sa akin, Jason. Utos ni Andy at pilit itong itinulak. Andy, pakasalan mo ako. Seryosong wika ni Jason. Sa narinig ni Andy ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Layuan mo nga ako, Jason Villarama. Magpakasal ka sa sarili mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Kanina pa siya nangingiti. Masayang masaya si Jason at parang sasabog ang kanyang dibdib. Kanina ay muli niyang nakaharap si Andayan makalipas ang 15 taon. Nakikita niya lang si Andy sa mga picture pero di naman hamak na mas maganda ito sa personal. Jason pare, kanina ka patulala dyan. Puna sa kanya ni Jared, pinsan ito ni Andayan at kaibigan din niya. Masamang senyales yan, nakangiti ka habang nakatingin sa kawalan. Biro pa nito. May naalala lang ako. Sige, hulaan ko. Ang naalala mo bang yan ay may mahabang along-along buhok, singkit na mga mata at Andayan ang pangalan? Bakit mo naman nasabing siyang iniisip ko? Para kasing nakikita ko ang mukha niya sa mga mata mo. Medyo kumukuti-kutitap. Tama ba ako? Nagkibit balikat si Jason. Hindi niya maitanggi at hindi niya rin makumpirma ang bagay na yun kay Jared. Nako pare, mag-iingat ka sa isang yun. May pagkaamasona pa naman ng pinsan ko. Sasakit ang ulo mo sa kanya. Sigurado ako. Alam ko yun pare. Ngayon pa lang pinapasakit na niyang ulo ko. Nako, mahihirapan kang pakibagayan ng pinsan kong yon. Ikaw ba naman? Ang laki ng galit niya sa'yo. 15 taon na ni ayaw madinig kahit pangalan mo lang. Ganon kalala? Gulat na tanong ni Jason. Napatango na lang si Jared. So, anong balak mo? Paano mo mapapapayag si Andy na magpakasal sa'yo? Sabi nga nila, if there's a will, there's a way pare. Maiba ako. Narinig ko magpapakasal ka na. Arranged marriage din ba? Paniniguro niya. Nalungkot ang mukha ni Jason. Ang bilis nga namang kumalat ng balita. Di tulad mo, hindi ko gustong matuloy ang kasalang yon. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, hindi mo din gugustuhin maikasal kay Ashley. Inis na sagot nito. Eh bakit naman? Pare, manang na manang ang dating ni Ashley. Galing pa yata sa baul ng lola yung mga damit na sinusuot niya.
Tsaka isa pa, kulang na lang magtago sa likod ng lolo niya kapag nakakakita ng tao. Hindi mo lang ako matingnan sa mukha. Paano ko naman ihaharap yun sa tao bilang girlfriend o asawa ko kung ganun? Mapapahiya lang ako. Hindi ka ba nagiging judgmental, Jared? Jason, nasasabi mo lang yan dahil hindi ka nasa kalagayan ko. Hindi ko alam pare, pero ba't hindi mo subukan gaya ng pinipilit kong gawin? Napatawa na lang si Jared. Pinipilit mo? Come on, Jason. Yang lagay na yan, pinipilit mo lang tanggapin ang arranged marriage ninyo ni Andy. Kung yan palang napipilitan, ano kayang itsura ng kusang loob? Sira ulo. Good morning, Andy. Masayang bati ni Jason sa dalaga ng umagang iyon. Nakaupo na ito sa harap ng kanilang hapag. Ang aga mo naman yatang nangiistorbo. Nakasimangot na tugon niya bago umupo sa kanyang pwesto sa hapagkainan. In-invite ako ni Tita Marian. Mula sa kanilang kusina ay lumabas ang kanyang ina. Hawak ang pitsil na may lamang malamig na orange juice. Good morning, Andy. Inibitahan ko si Jason na kumain ng agahan kasama natin. Wala kasi siyang kasama sa bahay nila kundi ang mga katulong dahil sa makalawa pa ang dating ng Tita Marge mo. Napansin ko nga ma, wish ko lang matunawan ako kahit may kaharap akong impakto. Diyan muna kayo at titingnan ko lang ang daddy mo, Andy. Okay? Nasaan ang impakto? Tanong ni Jason nang sila na lamang dalawa ang nasa harap ng mesa. Ayan, tinitingnan ko ngayon. Saan? Ewan ko sa'yo. Ako ba? Ako bang tinutukoy mo? Ang gwapo pala ng impakto kung ganun. Jason, hanggang ngayon ba, bilib ka pa din sa sarili mo? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Okay, whatever. Nang bumaba ang kanyang mga magulang ay sinimulan na nila ang pagkain. Nang matapos siya sa pagkain ay nagpaalam na siya. Mami, Daddy, maiwan ko na kayo. Malalate na po ako sa trabaho. Pahayag ni Andy bago tumayo at isa-isang hinagkan sa pisngi ang mga magulang. Ako, hindi mo ikikis? Pabirong sabi ni Jason na ikinatuwa naman ng mag-asawa. Tumigil ka na nga. Sige na nga, baka nahihiya ka pa kina tito at tita. Later na lang kapag hindi na nila nakikita. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka sasabay sa akin ngayon, Andy? Coding ang kotse mo, 'di ba? Tanong ng kanyang ama. Oo nga pala. Bakit ba magmula nang bumalik ang hudyong si Jason sa buhay niya ay lagi na siyang nawawala sa sarili? Magta-taxi na lang ako, Daddy, o kaya sasabay na lang ako kay Laila. Tito, ako na lang maghahatid kay Andy. Voluntaryong wika ni Jason. Mabuti pa nga, iho. Hindi ako masyadong panatag pa-taxi-taxi na yan. Madami ng loko-lokong taxi drivers ngayon. Jason, huwag ka nang mag-abala. Diba, hindi ka pa tapos kumain? Tapos na ako, tara na. Aalis na po kami, tito, tita. Nakangiting paalam pa nito. Tumango naman ang mag-asawa at naglakad na palabas ng dining room ang magkababata. Pagkasakay sa kotse ay tinanong siya ni Jason. Saan nga ba tayo pupunta? Tingnan mo, nag-volunteer ka pa na ihahatid ako hindi mo naman pala alam ang daan papunta sa opisina ko. Bakit bang sungit mo? Meron ka ba? Pagbibiro pa nito. Tiningnan niya ito ng masama. Tinaasar ang kilay bago inirapan. Ano ba? Dito na lang ba tayo habang buhay? Wala ka bang balak paandarin ng sasakyan mo? Tsaka, may driver's license ka ba? Baka naman lalo lang akong malate pag nahuli kang nagdadrive ng walang lisensya. Tuloy-tuloy na wika ni Andy. Naiiling at natatawang in-start ni Jason ang sasakyan. May lisensya ako at saka hindi naman ako magbo-volunteer na pumunta sa opisina mo kung wala ako nun. Sige na, ituro mo na sa akin ang daan papunta sa opisina nyo para hindi ka na malate. Basta, mag-drive ka na lang dire-diretso tapos sasabihin ko sa'yo kung saan liliko. Okay, sige. Pwede ka naman palang maging submissive paminsan-minsan. Ewan ko sa'yo. Nagulat si Andayan nang makitang naghihintay sa kanya si Jason sa labas ng opisina ng Plates and Platters. Kalalabas lamang niya ng araw na iyon at hindi gaya ng nakalipas na mga araw. Hindi niya kasabay si Laila. Maaga itong umuwi dahil may kailangan itong asikasuhin. Anong ginagawa mo dito? Mataray na bungad niya nang salubungin siya ng binata. Nice to see you, Andy.
Nakangiting bati ni Jason matapos abutin mula sa kanya ang dala niyang bag. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Wala naman, gusto ko lang sunduin ang napakaganda kong mapapangasawa. Pwede ba Jason, pagod ako. Huwag mo kong bisitin at baka hindi kita matansya. May kalalagyan ka talaga sa akin. Napaka-bayolente mo talaga. Komento nito nang ipagbukas siya ng pinto ng sasakyan. Nang makasakay ay humarap ito sa kanya. May pilyong ngiting naglalaro sa mga labi nito. Alam mo, kanina pa ako may gustong gawin nung makita kita sa opisina. Wika nito bago marahan siyang hinalikan. Hindi nakagalaw si Andy dahil sa pagkabigla ng pangyayaring iyon. Namula ang pisngi ni Andy. Para sa naman yung halik na yon? Kunwari, galit na tanong nito. Sus, kunwari ka pa, nagustuhan mo din naman. Napapaungol ka pa nga kanina eh. Biro ni Jason. Pakiramdam ni Andy ay lalo pa siyang namula dahil sa sobrang hiya. Hindi kaya? Oo, kitang-kita ko. Tingnan mo pa sa salamin, pulang-pula yung pisngi mo. Tawa ito ng tawa habang tila siya ay batang nag-aalboroto. Okay, hindi na nga. Hindi ikaw yung nadinig ko kanina. Baka yung gwardyang nakita kong lumapit kanina sa kotse. Siguro, pinapanood niya tayo. Ano? May nakakita sa atin? Akmang hahampasin niya ito nang biglang magsalita si Jason. Nagbibiro lang ako. Huwag mo na akong hampasin. Ang sakit na ng braso ko. Akala mo ba? Napakabigat pala ng kamay mo. Parang maso ang humahampas sa akin. Diyan ka tumingin sa kalsada, Jason. Ayoko pang mamatay. Biro ni Andy. Nang mapansing panaka-naka ay sinusulyapan siya nito habang nagmamaneho. Sa tingin mo, hahayaan kitang mapahamak? Hindi pa man tayo na ikakasal, biyudo na ako. No way. Tsaka, I still have not gotten enough of you. I could die kissing you. Pilyong biro nito. Sira ulo ka talaga. Masisiraan ako ng ulo sa'yo. Natatawang wika ni Jason. Grabe, masama ng tama mo, hindi na kita kaya. Hindi na malaya ni Andy. Ang mahinang tawa ni Jason ay unti-unti nang lumalakas at pati siya ay nakikita ang sarili na tumatawa rin kasama nito. Nakakainis ka talaga, Jason. Etang gwapong to, kinaiinisan mo. Sa States ang mukhang to tinitirian ng mga babae. Mayabang na wika ni Jason. Ew, wala palang taste ng mga babae doon kung ganun. Di hamak naman mas gwapo sa'yo yung mga kaibigan ni Jared, no? My gosh, ni sa kalingkingan nila hindi ka abot. Sus, nakilala ko na yung mga yun ng isang araw. Sila lang bang pinagmamalaki mo? Wika ni Jason na kunyari ay hindi apektado. Pero ang totoo ay iniisip niya kung baka may nagustuhan si Dayan sa isa sa mga ito. Ang yabang mo talaga kahit kailan. Siya nga pala, dumating na pala si na Tita Marge kagabi. Oo, kanina ka pa nga hinahanap. Sinabi ni Tita Marian na natulog ka daw sa bahay ni na Laila. Totoo ba? Oo, pumunta ako sa bahay nila kagabi. Okay lang ba si Laila? Sabi niya okay na siya pero sa tingin ko hindi pa rin. Minahal niya kasi yung lalaki pero iniwan lang din siya kung kailangan niya ng karamay. Nasa may poolside pala sila mami, kakain na daw. Pag-iiba ni Jason ang usapan. Good morning po. Masayang bati ni Andy sa mga taong nadatnan niyang nag-aalmusal sa garden malapit sa pool. Humalik siya sa pisngi ng kanyang mga magulang at gayon din sa parents ni Jason na kasalo ng mga ito. Wow Andy, ang ganda mo na lalo. Wika ni Tita Marge, ang nanay ni Jason. Thank you tita, kayo din po, ang ganda nyo. Pati si tito, talagang hiyang po kayo sa Amerika. Ako, hindi mo sasabihin gwapo rin ako? Natatawang wika ni Jason. Andy, maupo ka na at kumain. At ikaw din Jason, halika na. Dito, sumalo ka na sa amin. Pasulyap-sulyap si Jason kay Andy habang nakikinig sa balitaan at palitan ng kuro-kuro ng kanilang mga magulang. Hindi niya maiwasang mangiti sa tuwing makikita itong umiismid o kaya ay iniikot ang mga mata kapag nakakarinig ng papuri ukol sa kanya. Siya nga pala, panimula ni Marge. Kailan natin pag-uusapan ang tungkol sa kasal? Nakita ni Jason ang pagsimangot ni Andy. Kaya siya na itong sumagot. Ma, bakit hindi na muna natin ipagpaliban yung usapin tungkol doon? Marami pa namang oras para pag-usapan yung bagay na yan. Siguro mas okay mag-catch up muna tayo sa panahong nawala tayo dito.
Oo nga naman, Mami. Sang-ayon ng kanyang ama. Magtalaga na lang tayo ng ibang araw para pag-usapan ang bagay na yon. Ano sa tingin mo, kumpadre? Baling nito kay Miguel. Sang-ayon naman ako dyan. Napangiti si Andy at nakahinga naman ng maluwag si Jason. Siguro nga hindi pa yun ang tamang oras para pag-usapan ng tungkol sa kasal. Ayaw niyang pilitin ang dalaga na magpakasal sa kanya, pero gagawin niyang lahat para mapapayag itong pusang loob na magpatali sa kanya. Gusto niyang ma-inlove sa kanya si Andy. O pare, kailan ang kasal niyo? Tanong ni Jared kay Jason habang naglalaro sila ng one-on-one basketball sa likod ng bahay. Wala pang date. O, ikaw, kailan ang kasal? Nalukot ang mukha nito at napatigil sa akmang pagsushoot ng bola. Ipinasa nito ang bola sa kanya at nagtungo sa upuang nasa gilid ng court. Wala akong pakialam. Yamot na sagot ni Jared. Oh, bakit ka na kasi mangot? Bakit hindi mo nalang tanggapin ang lahat ng maluwag sa dibdib mo? Nako, kapag nakita mo ang babaeng ipinagkakasundo sa akin, saka mo malalaman ang sagot sa katanungan na yan. Alam mo, Jared, kailangan mo lang makilala yung totoong siya. Mag-aasawa ka hindi para maipag-display sa mga kakilala mo. The idea of marriage is something bigger and deeper than that. Bakit masyado kayatang malalim magsalita, Jason? At saka, anong ibig sabihin mo na something bigger and deeper? Sabihin mo nga sa akin, Jason, in love ka ba kay Andy? Namula ang mukha ni Jason. Ilang sandali ang lumipas bago siya nakahanap ng isasagot. Hindi ko alam, pare. Ang alam ko lang, okay lang ako magpakasal sa kanya. Pero siya, okay lang ba siyang magpakasal sa'yo? Ang alam ko, ang tigas ng tanggi niyang magpakasal eh. Gagawa ko ng paraan para magpakasal siya sa akin. At paano mo naman gagawin yon? Sa akin na lang yon. Tsaka makikita mo, may in love sa akin si Andy. Gusto mo, pustahan tayo? Wika ni Jared. E di sige, wika naman ni Jason. Ate Andy, gising na. Anang matinis na boses ni Julian, ang kapatid ni Jason. Marahan siya nitong niyuyugyog. Sabado ng umaga at sana alas 10 pa ang gising niya. Punta tayo dun sa park. Julian, inaantok pa ako, mamaya na lang. Maaga pa naman. Sige na Ate Andy, sumama ka na. Pagpupumilit ng bata. Iminulit niya ang mga mata at kinusot ang mga iyon. Tumingin siya kay Julian at sinalubong siya ng mga mata nitong wari bang nagmamakaawa. At parang umepekto naman iyon sa puso niyang sadyang mahilig sa mga bata. Umupo siya sa kama. Okay, sige. Wait lang ha, magbibihis lang ako. Julian, sabi ko sa'yo, huwag mong istorbohin ng Ate Andy mo. Wika ni Jason mula sa pinto. Humarap siya sa binata na noon ay nakasandal sa hamba ng pinto ng kanyang silid. Okay lang, sasamahan ko siya. Julian, pwede bang sa labas mo na lang ako hintayin? Maliligo lang ako. Sige po Ate Andy. O Jason, anong tinatayo-tayo mo dyan? Isara mo ng pinto at bumaba ka na sa sala. Hindi ka welcome dito. Sa halip na sundin ang iniuutos niya ay tuluyang pumasok si Jason sa kanyang kwarto. Iginala nito ang paningin sa kabuuan ng lugar. Ang ganda ng kwarto mo. Hanggang ngayon pala mahilig ka pa rin sa fairy tales. Eh ano naman? Wala naman, napansin ko lang. So ngayong napansin mo na, pwede ka nang lumabas? Patuloy na pagtataray ni Andy, pero ang totoo ay nako-conscious na siya masyado. Hindi pa man lang siya nakakapagsuklay o nakakapag-toothbrush, samantalang ito ay fresh na tingnan. Hindi niya rin magawang tumayo dahil manipis na pantulog lang ang kanyang suot at wala rin siyang suot na bra. Kip-kip niya ang kanyang comforter hanggang sa dibdib habang nagtataray. Bakit ba tinataboy mo ko? Hindi ba obvious? Istorbo ka kasi. Tumawa lang si Jason ng mahina. You never fail to amuse me, honey. At kailan pa ako naging clown? Saka pwede ba tigil-tigilan mo ng kakahani mo sa akin? Naaalibadbaran ako. Do I look like a pulot-pukyutan to you? Hindi kita nakikita as a clown. Maganda ka. At saka sa totoo lang, mas maganda ka pa nga sa mga fairy tale princesses sa comforter mo. Tigil-tigilan mo nga ako, Jason. Umagang-umaga nang bobola ka as if namang maniniwala ako sa'yo. Bakit ba hindi ka nalang mag-thank you? At bakit naman ako magpapasalamat sa'yo? Dahil kino-compliment kita.
So, kailangan ako mag-thank you? Bakit? Hinihingi ko ba yun sa'yo? Pwede ba lumabas ka na lang? Maganda ka naman talaga kahit medyo mukha kang bruha. Wika pa ni Jason bago lumabas ng kwarto. Pagbaba ni Andy ay nagtuloy siya sa kusina. Nandoon na rin ang kanyang mga magulang. Sasama ka palang mamasyal? Tanong ni Miguel habang inaabot sa kanya ang kanin. Opo, Dad. Mabuti naman at nagawa kang pabangunin ng maaga ni Julian. Nako, sino ba naman ang makakatanggi kay Julian? Napakagwapo at napakabait na bata. Good morning, Tito, Tita. Napalingon siya sa bukana ng dining room nang marinig ang masayang tinig ni Jason. Oh, Jason, sumabay ka na sa amin kumain. Inirapan niya ito at baliwalang nagpatuloy sa pagkain. Thank you, Tita, pero tapos na po ako. Susunduin ko lang po sila. Anong susunduin? Bakit? Sasama ka ba? Siyempre, sasama ako. 'Di ba, Julian? Bumaling ang tingin niya sa batang kapatid nito. Kasama siya Ate Andy para masaya. Bakit hindi mo sinabi na kasama palang visit na kuya mo? Andayan, isipin mo muna yung sinasabi mo. Paalala ng kanyang nanay. Kung alam ko lang nakasama pala siya, hindi na sana ako pumayag na sumama. Sana natulog na lang ako. Sorry, Ate Andy, kung hindi ko sinabi sa'yo. Akala ko kasi wala kang pakialam kahit sumama si kuya. Di, sige, okay lang. Pinatawad na kita. Napangiti si Andy. Nasa loob siya ng kanyang opisina nang bigla niyang maalala ang nangyari sa park noong Sabado. Hawak ni Julian ang tig-isang kamay nila ni Jason habang namamasyal ng makasalubong nila ang dalawang matandang babae. Narinig nilang nagkomento ang mga ito. They were a lovely family daw, kaya lang masyado raw silang batang nag-asawa at nagkaanak. Alam nila na silang pinag-uusapan ng dalawang matanda. Nagkatinginan sila ni Jason at sabay na nagkatawanan. Maliban sa paminsan-minsan nilang pag-aasara ng binata ay maayos naman ang pamamasyal nila sa park. Nakakatuwa talagang pagmasdan at kakwentuhan si Julian. Napakatabil nito at napaka-lively. The boy was charming too. Pitlag siya nang marinig niya ang tatlong magkakasunod na katok sa pinto ng kanyang munting opisina. At maya-maya pa ay sinundan iyon ang pagsungaw ng sekretarya ng Plates and Platters na si Wilma. Miss Andy, may bisita ka. Sino daw? Ako. Mula sa likuran ni Wilma ay lumabas ang kanyang bisita. Kuya Dale? Patiling tawag niya sa kapatakbong yumakap sa kanyang nakatatandang kapatid. Nakita niyang nangingiting iniwan sila ng sekretarya. Kailan ka pa dumating? Tanong niya nang kumala sila sa pagkakayakap ng isa't isa. Ilang taon na ring nakabase sa California ang kanyang kuya upang asikasuhin ang negosyong iniwan ng kanilang lolo roon. Hindi mo man lang ba muna ako pauupuin? Ay, oo nga pala, sorry. Na-excite ako masyado. Sige, maupo ka muna. Ano na? Hindi ka pa ba nagkukwento? Napaupo na kita kaya simulan mo na. Talaga naman, hindi ka pa rin nagbabago. Napaka-mainipin mo pa rin. At hindi ka pa rin nagbabago, kuya. Nakakainip ka pa ding magkwento. So ano na? Bakit ka biglang napauwi? Wala lang. Namimiss ko lang kayo. We, bakit nga? Namimiss ko nga kayo. Ang kulit mo nga. By the way, may girlfriend ka na ba? Secret. Nakakainis ka naman. Ano nga? Meron na. Talaga? Sino naman ang malas na babaeng nauto mo? Sus, ang dami kayang gustong pumatol sa akin. Ako lang tong ayaw. Pagmamayabang nito. In fairness naman ay alam niyang may katotohanan iyon. Kahit noong nasa Pilipinas pa si Dale at nag-aaral pa ay habulin na talaga ito ng mga babae. Talaga kasing gwapo ito at bonus pa na may sense of humor. Pero syempre, hindi niya aaminin iyon sa kapatid. Talaga lang ha? Anong pangalan ng girlfriend mo? Kyla. Namilog ang mga mata niya sa pagkamangha. Kyla as in Kyla Matthews? Akala ko ba ayaw mo kay Kyla? Sabi mo, oportunista. Bakit naman nag-iba ng ihip ng hangin? Naawa ko eh. Si Grams kasi panay ang bugaw sa kanya sa akin kaya ayun, para magtigil na lang sila, mayag na rin ako. Nagbibirong wika nito. Ay naku kuya, wag mo na nga akong paandaran at alam ko namang puro kayabangan lang yung sinasabi mo. Si Kyla na lang yung tatanungin ko. Tatawagan ko siya mamaya pag uwi ko para kumpirmahin kung totoo yung pinagkakalat mo. Nagdududang wika ni Andy.
Close sila ni Kyla dahil inampon nga ito ng kanyang lola sa California, although not legally. Oh, sige di, tanungin mo. Siya nga pala Andy, may mga pasalubong ako sa'yo. Dinala na ni Mami sa room mo kanina, saka Andeng, I came here to borrow your car. Hiramin mo yung kotse ko. Ano naman ang gagamitin ko? Nagawan ko na yun ang paraan. May nakontrata na akong maghahatid at susundo sa'yo araw-araw. Ha? Bakit para sa akin pa yung kinontrata mo? Sana sa'yo na lang. Ikaw naman tong walang sasakyan, di ba? Naman sis, lalaki ako. Pangit tignan kung may tagahatid at tagasundo ako. Sige na, pumayag ka na. Mabait naman yung kinontrata kong tao. Aalagaan ka nun at hindi pababayaan. Okay, payag na ako. Kinuha ni Andy mula sa kanyang bagang susi ng kotse at iniabot dito. Tumayo ang kapatid at nagpaalam na. Talaga naman, aalis ka agad. Tumawa ito bago binuksan ang pinto at lumabas. Ilang segundo lang ang lumipas at muli itong bumalik. Andeng, nandito na yung kinontrata kong susundo sa'yo. Laking inis niya nang marinig ang tinig ng sinasabi nitong tao. Si Jason. Kuya! Asar na tili niya. Naisahan na naman siya ng kapatid. Hi honey, susunduin na kita. Nakangiting bungad ni Jason. Umupo ito sa silyang binakante ng kanyang kuya. Nangaasar ka ba? Hindi, bakit? Naaasar ako sa'yo. Yan nga din yung iniisip ko. Nakangiting wika ni Jason. Lalo siyang nanggigil sa inis. Alam mo ikaw Jason, magmula pagkabata natin hanggang ngayon, peste ka pa rin sa buhay ko. Yun ba talaga yung tingin mo sa akin? Malungkot na tanong nito. Nagtanong ka pa. Hindi mo ba ako napatawad sa mga nagawa ko noon? Bata pa tayo noon at saka kung nasaktan man kita noon, hindi ko naman yung sinasadya. Parang sine na bumalik sa kanyang isip ang lahat ng kaapihang dinanas niya sa batang si Jason noon. Paano ko yung lilimutin kung sa tuwing titingin ako sa braso ko ay nagpapaalala sa akin na minsan ay dumanas ako ng mga kalokohang ginawa mo sa akin. Tingnan mo nga to. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Sana isang araw mapatawad mo rin ako. Sige, hihintay na lang kita sa labas. Wag na, magta-taxi na lang ako. Hindi na sumagot si Jason. Tumayo na ito upang lumabas ng kanyang opisina. Pagkasara nito ng pinto ay napabuntong hininga na lamang si Andy. Bakit niya ba kasi nasabi ang mga salitang iyon? Sa dami ng katanungang gumugulo sa isip ni Andy ay hindi niya magawang makapag-concentrate sa trabaho. Minabuti niyang ayusin ang mga gamit upang makauwi na. Nang lumabas siya ng building ng opisina ay nagulat pa siya nang mamataan si Jason na nakasandal sa kotse nito. Napairap na lamang si Andy. Talagang may kakulitan ng isang yon. Pagkatapos ng lahat ng sinabi niya ay parang walang nangyari at hinintay pa rin siya nito. Nang makalapit ang lalaki sa kanya ay hinawakan nito ang kanyang braso at iginiya patungo sa kotse. Hindi na nagsalita pa si Andy. Siguro ay pagod na rin siyang makipagtalo. Nang araw na iyon, may usapan sila ng kaibigang si Ashley na magkikita sa isang bar na pag-aari ng isa sa mga kaibigan ni Jared. Si Ashley, ang conservative na fiancé ni Jared. Naging magka-close sila nang minsang magkita sa isang salon at nagkataong kasama nito si Trisha. Si Trisha ang dati niyang kasamahan sa isang organization noong college. Ipinakilala sila ni Trisha sa isa't isa at nitong nakaraang mga araw, ang dalawa ang kasakasama niya dahil nagtungo ng Amerika ang matalik niyang kaibigan na si Laila para makapag-unwind. Ipinakilala sila ni Trisha sa isa't isa at nitong nakaraang mga araw, ang dalawa ang kasakasama niya dahil nagtungo ng Amerika ang matalik niyang kaibigan na si Laila para naman makapag-relax. Papalabas na siya ng pinto nang makasalubong niya ang kanyang mga magulang kasama si Jason. Pasimple siyang tiningnan ng binata. Matagal-tagal na rin mula nang tiningnan siya nito ng malapitan. Sa tingin nga niya ay si Jason mismo ang umiiwas sa kanya nitong mga nakaraang araw, simula noong magtalo sila sa opisina niya. Hindi ito pumupunta sa bahay nila kapag naroroon siya, at kapag nakakasalubong niya ito ay kusa itong lumilihis ng landas. Kahit papaano ay naapektuhan si Andy at nalulungkot dahil sa nangyari. Oo, namimiss niya rin si Jason. Mommy, Daddy, pupunta lang ako sa bar. Magkikita po kami ni Ashley. Yun bang mapapangasawa ni Jared? Tanong ng kanyang mommy.
Ex-fiancé, mommy. Hindi niyo po ba narinig? Na-cancel yung wedding. Salamat sa magaling kong pinsan na si Jared. Kahit pinsan niya pa ito ay hindi niya talaga nagustuhan ang ginawa nito kay Ashley. Sobra nitong hinamak at sinaktan ng kanyang kaibigan dahil lang hindi ito naging katulad ng mga babaeng nakakasalamuhan nito. But that was before. Nagbago na si Ashley. Hindi na mababakas dito ang dating conservative at makalumang babae. Siguradong pagsisisihan ni Jared ang panghahamak nito sa former fiancé noon kapag muli nila itong nakita. Mas maganda pala si Ashley sa bagong hitsura nito ngayon. Aalis ka ngayong 10 oras ng gabi? Di makapaniwalang tanong ng kanyang ama. Mag-aalas 12 na andayan. Masyado ng gabi para lumabas ka pa at tingnan mo nga yung suot mo. Pinasadahan pa ni Miguel ng tinging may disgusto ang kanyang kasuotan. Dad, ito na pong uso ngayon. Hindi lahat ng uso ay ginagaya. Tinawanan lang niya ito. Kung sasagot pa siya ay haba lang ang usapan nila at malilate na siya sa usapan nila ni Ashley. Lalabas na po ako, Mami, Daddy. Huwag niyo na po akong hintayin. Hinalikan niya sa pisngi ang mga ito. Nilagpasan niya lang si Jason. Don't worry, Tito, Tita. Sasamahan ko po si Andy. Mabuti pa nga, Iho, at nang mapanatag kami ng Tita Marian mo. Dad, hindi siya sasama sa akin. Girls night out po yung pupuntahan ko. Sasamahan ka ni Jason o hindi ka nalang pupunta? Wika ng kanyang ama. Alam ni Andy na talo siya kapag ganoon na ang tono ng kanyang ama at alam niyang hindi niya mababago pa ang isip nito. Kaysa Indianin niya si Ashley ay isasama niya ang asungot na si Jason. Ilang minuto pagdating nila sa bar ay saka palang dumating si Ashley kasama ang nakatatandang kapatid nito. Hi Andy, bati ng babae nang makalapit ang mga ito sa kanilang kinauupuan at gaya ng nakagawian ay nagbeso sila. Buti naman nandito ka na, kanina pa ako naiinis dito sa kasama ko. Siya nga pala, kasama ko din yung kuya ko, pasensya ka na kung may asungot. Biro din ni Ashley. Okay lang, 2 na yung asungot. Natatawang wika ni Andy. Naalala ni Jason ang sinabi ni Jared tungkol sa babaeng pakakasalan sana nito. Manang na manang daw ang dating. Pero bakit tila sophisticated na itong tingnan? Isang bagay lang ang sigurado. Hahabulin ni Jared si Ashley upang makipagbalikan. Nang makaupo na sila pare-pareho ay nagsimula na silang magkwentuhan. Makaraan pang ilang minuto, tumayo ang kapatid ni Ashley at nagpaalam na may babatiin na kakilala. Andy, sayaw tayo. Nakangiting yaya ni Jason. Ayoko. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? At bakit naman ako matatakot sa'yo? Ewan ko, siguro dahil ayaw mong madikit ng husto sa akin. Siguro natatakot ka na malaman ko na in love ka pa din sa akin hanggang ngayon. Nananaginip ka ba, Jason? Ano pang hinihintay mo? Akala ko magsasayaw tayo. Inis na tanong niya, saka tinalikuran ito at nagtungo na sa gitna ng dance floor. Dahil sa dami nga ng mga tao sa dance floor ay halos magkabungguan na sila ni Jason habang sumasayaw. Guys, pasensya na pero mauna na kaming umuwi. Sumama kasi yung pakiramdam ni Ashley. Wika ng kapatid nito. Kumusta na yung pakiramdam niya? Nag-aalalang tanong ni Andy. Magiging okay din siya, siguro kulang lang sa pahinga. Naglakad sila patungo sa mesang inuukupan nila kanina. Gusto mo na rin bang umuwi, Andy? Tanong ni Jason. Sabay na tayong lumabas, uuwi na rin kami. Sumabay na rin sila kay Ashley papalabas ng bar. Andy, Jason, pwede ba? Gusto ko nang magpahinga. Putol niya sa sasabihin ng binatang kasama. Nasa kotse na sila pauwi. Hindi niya gustong makipag-usap dito dahil hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa gitna ng dance floor kanina. Excited na sinagot ni Andy ang kanyang cellphone. Kahit no number ang nagpa-flash sa screen niyon, ay alam niyang si Laila ang tumatawag. Ang kaibigan niya ay nag-text kaninang umaga at sinabing tatawag daw ito. Hello? Hi Andy, bati nito mula sa kabilang linya. Hi Lai, I miss you na, kumusta ka na? Hello, okay naman, maganda pa din, biro nito. Ikaw, kumusta ka na? Maganda din. Oh, ba't parang kulang sa buhay yung sagot mo? Ano bang kulang sa buhay na pinagsasabi mo? Dapat ba tumalon ako sa tuwa habang sinasabi ko sa'yo na okay lang ako?
Baliw ka talaga. Siyempre, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sige, iibahin ko na lang yung tanong ko. Kumusta na kayo ni Jason? Ano nang score sa pagitan ninyong dalawa? Hindi siya nakaimik. Oh, natahimik ka na naman dyan. Yung simpleng tanong ko na yun, kailangan ko pa bang pag-isipan ng kasagutan? Hindi ko ma-explain eh. Ang alam ko, galit ako sa kanya. Pero every time na makita ko siya, nag-iiba yung pakiramdam ko. Kahit tingnan niya lang ako, parang nawawala na sa lugar yung puso ko. Tapos nung hinalikan niya ako, parang natatabunan at nawawala ang galit ko sa kanya. Nag-kiss kayo? Parang di makapaniwalang ulit ng kaibigan. Ano ka ba naman, Laila? Actually, ninakawan niya ako ng halik. Pero pag tumatagal, hindi ko maiwasang halikan din si Jason. Alam mo, Andy, para namang hindi ka galit kay Jason. Sa tingin ko lang naman, parang defense mechanism mo yun. Parang way mo lang yon para itago yung tunay mong nararamdaman para sa kanya. Psychologist ka na rin ba ngayon, Laila? Siguro dahil sa experience kaya nasabi ko yun. Mas mature naman ako kumpara sa'yo, Andy. Pero seryoso, pag-isipan mong mabuti yung sinabi ko. Bilang kaibigan mo, alam ko may nararamdaman ka para kay Jason. At ganun din si Jason para sa'yo. Hindi ko alam, Lai, pero sige, susubukan ko. Don't try, just do it. Kung galit ka pa rin sa kanya, isipin mo na lang, there's a thin line between love and hatred. Why not erase that line? Tama kaya si Laila? Mahal ba niya si Jason? Kaya ba hindi siya nagbibigay ng violent reaction sa tuwing hahalikan siya nito? Bakit ba napakakomplikado ng buhay niya? O hindi kaya siya lang ang nagpapakomplikado niyon? Nang gabing iyon ay nagkayayaan ulit sila ni Ashley at Trisha na muling magpunta sa bar. Nang pumasok sila sa loob ay kakaunti lang ang tao. Lumapit sila sa counter at nakita nila si Lance, ang may-ari ng bar. Bakit kaunti yata yung tao ngayon? Tanong ni Trisha. May bagong bukas na bar dyan lang sa malapit. Maganda daw yung amenities. Ah, may kukompetensya ka na pala? Nagkatinginan sila ni Trisha pagkatapos ay nginitian ng makahulugan. They were thinking of the same thing. Gusto nilang tulungan si Lance. Pero paano? Kami nang magbabartending para sa'yo, sagot ni Trisha. Sigurado ba kayo? Kaya nyo ba yun? Baka naman lalong maubos ang parokyano ko dahil sa inyo. Dudang tanong pa nito. Magtiwala ka sa amin, Lance. Kayang-kaya namin yan. Ngumiti ang lalaki. Binuksan nito ang pinto sa counter upang makapasok sila. Nag-atubili pa si Ashley pero sumunod din ito sa kanila. Ilang minuto pa lang silang nagsisilbi bilang bartenders ay hindi na sila magkamayaw sa dami ng mga gustong umorder ng inumin. Lalong nagkagulo ang mga tao nang biglang umakyat sa stage si Ashley at sinabayan ng kanta habang may hawak na mikropono. Naiengganyong umakyat din sila ni Trisha sa counter at sinabayan ng indak ng pagkanta ng kaibigan. Panandalian silang bumaba ni Trisha sa kanilang stage upang mag-serve ng mga inumin. Nagulat na lamang sila nang biglang may magbaba kay Ashley mula sa bar counter at halos kalad ka rin ng dalaga palabas ng bar. Si Jared, at mukhang galit na galit ito. Nag-aalalang napahabol sila ni Trisha sa mga ito. Pero bago pa makalabas ng pinto si Andy ay nakita niya ang galit na mukha ni Jason. Napatingin siya kay Trisha at si Trisha ay hinila din ng isang lalaki. Halos panabay silang hinila ng dalawang lalaki sa magkabilang direksyon. Nakakakaba ang tensyon sa loob ng kotse ni Jason. Panaka-naka ay sinusulyapan niya si Andy na halatang natatakot. Natatakot ang dalaga na magsalita. Noon ay wala siyang kinatatakutan pero ngayon ay parang natagpuan na yata niya ang katapat. Nang ibalin niya ang tingin sa labas ng kotse ay napansin niyang ibang direksyon ang tinatahak nila. Hindi iyon ang daan pauwi sa bahay. Jason! Ano? Kasi hindi ito yung daan pauwi sa bahay. At anong ginagawa mo dun sa bar? Nagsasaya. Muntik na siyang mapasubsob sa dashboard nang bigla itong magpreno. Ano? Gusto mo bang mamatay tayo pareho? Tanong ni Andy sabay hampas sa balikat nito nang makabawi siya. Bigla ay napawi ang takot na kanina lang ay nadarama niya. Hinarap siya ng lalaki at ginapi ang kanyang mga kamay. Nagsasaya ka? Iyon ang ideya mo na nagsasaya? Bitiwan mo nga ako, Jason. Saan mo ba ako dadalhin? Tumigil ka na. Sarkastikong wika nito. Galit si Jason.
May tinatapos siyang trabaho sa kwarto nang makatanggap siya ng video message mula sa kanyang kaibigan na si Matt. Ang sabihing nagulat siya sa laman ng video message na iyon ay kulang. Parang lumaki ang ulo niya nang makita niya si Andayan kasama ang mga kaibigan nitong sina Ashley at Trisha na nagsasayaw sa ibabaw ng bar counter. Malapit lang ang bahay nila sa lugar na iyon kaya mabilis siyang nakarating doon. His two friends, Jared and Drum, also received the same video message. Halos magkakasunod nga silang nakarating sa bar upang pigilan ang tatlong babae sa ginagawa ng mga ito. Halata sa mga customer na lalaki na naglalaway ito sa mga babaeng sumasayaw sa stage. Lalaki rin siya at alam niya na ng mga oras na iyon, pinapagpantasyahan na ng mga iyon ang tatlong babae. Hindi niya nagustuhan ang kaisipang iyon. At tapos sasabihin sa kanya ni Andy na nagsasaya lang sila. Kung nahuli pa sila ng dating ay baka kung saan na dinala ang mga babae ng fan na sinasabi nito. Kung iyon ang ideya nito sa salitang kasiyahan ay hindi niya nagustuhan. Nang makarating na sila sa bahay na kailalang niya nabili ay bumaba na siya ng sasakyan. Binuksan niya ang pinto para makababa si Dayan. "Baba!" utos niya. Hindi ito tuminag. "Kailangan ko bang ulitin ang sinabi ko, Andayan?" May babalang tinig niya nang itanong iyon. Okay. Bababa na ako." Hinawakan niya ang braso nito saka iginiya palapit sa pinto ng bahay. Yumuko si Jason at kinuha ang susi sa ilalim ng isa sa mga pasuroon. Nang mabuksan ang pinto ay inalalayan niya ang dalaga papunta sa kanyang minibar. "Maupo ka lang dyan." Lumapit siya sa component na naroon at nagsalang ng CD. Ilang segundo pa ay pumailan lang ang mga musikang kanina lang ay isinasayaw ni Andy at ng mga kaibigan nito sa bar. Naupo si Jason bago nagsalita. "Oh, ngayon, sumayaw ka kung gusto mo." "Ano?" Nanlaki ang mga matang tanong ni Andy nang marinig ang sinabi ni Jason. Inuutusan ba siya nitong sumayaw? "Di ba sumasayaw ka kanina sa harap ng mga lalaking yon? Sabi mo, nagsasaya ka lang. Gusto mo magsaya? O di sige, pagbibigyan kita. Sumayaw ka dito hanggat gusto mo." Nangilid ang luha sa mga mata ni Andy dahil sa sinabi ni Jason. "O ano? Iiyak ka ngayon? Kani-kanina lang ituwang-tuwa ka habang pinapanood kayo ng mga lalaki sa bar. Ngayon iiyakan mo ko?" Hahayaan niya bang magtagumpay si Jason? Siyempre hindi. Naglakas loob si Andy. Sinayawan niya si Jason. Nagdiwang ang kanyang loob nang makita niyang natigilan ito. Lumapit si Andy kay Jason at itinulak ito. Muli itong napaupo at kitang-kita niya ang pagkagulat sa itsura nito. Ngayon, siya naman ang natutuwa. "Ano Jason, kinakarma ka na sa sarili mong palabas?" Nakangiting tanong niya rito. "Ano sa tingin mo?" tanong ni Jason. Ilang sandali pa ay bigla siyang hinalikan ni Jason. Akmang lalayo si Andy pero nakahawak na si Jason sa kanyang bewang upang tuluyan siyang mapakandong dito. Noong gabing iyon, napagtanto ni Andy na mahal niya na rin pala si Jason. "Good morning." Nakangiting mukha ni Jason ang namulatan ni Andy kinaumagahan. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Pagod siya at masakit ang katawan pero sobrang saya ng kanyang nararamdaman. "Jason, siguradong hinahanap na tayo sa atin. Huwag ka mag-alala, tumawag na ako sa inyo. Alam na ng mga magulang mo na magkasama tayo." "Thank you pero uuwi pa rin tayo kasi may pasok pa ako sa trabaho." Ilang linggo na rin ang relasyon ni Jason at Andy at lahat sila kasama ang kanilang mga pamilya ay masaya sa bagay na ito. Napag-alaman niya na ang bahay na pinagdalhan ng lalaki sa kanya noong gabing magkasundo sila ay ang bahay nito. "Nasaan si Jason?" tanong ni Andy sa nakasalubong nakasambahay ng pamilya ng nobyo. May dala siyang mga cookies na siya mismo ang nag-bake. Gusto niyang matikman ito ang kanyang specialty. Bukod sa pagiging magaling na interior designer, ay magaling rin siyang mag-bake. Iyon ang kanyang special talent dahil hindi naman siya marunong magluto. Wala siyang alam iluto kung hindi prito, pritong hotdog, pritong itlog at pritong bacon. Mabuti na nga lang at doon magaling ang partner niya sa plates and platters na si Laila. Mahusay rin ang kanilang chef kaya hindi na niya kailangang makialam pa sa kusina. "Nasa pool po siya ma'am, kausap si Sir Jared," sagot ng kasambahay. Nagpasalamat siya at tinalunto ng daan patungo sa kinaroroonan ng binata.
Marahil ay hindi narinig ng mga ito na paparating na siya dahil busy ang mga ito sa pag-uusap at maya-maya ay nagtatawanan. Babatiin na sana ni Andy ang dalawa kung hindi lang bigla siyang napahinto nang marinig na binanggit ni Jared ang pangalan niya. Nakadama siya ng kaba. So, kumusta ka na? Kumusta na kayo ni Andy? Tumawa lang si Jason. O diba, sabi ko sa'yo, hindi niya ako matatanggihan. Nagmamayabang na bida pa nito. So ano namang ginawa mo para mapaamo si Andy? Sure ka ba na hindi mo yung tinutukan ng baril? Hindi ha. Iniiba mong usapan bro. Baka akala mo nakalimutan ko na. May utang ka sa akin. Nagawa ko nang pasagutin si Andy kaya may kailangan kang bayaran. Natigalgal ang dalagang lihim na nakikinig. Pinagpustahan lang siya ng magkaibigan. Naglandas ang luha sa kanyang pisngi. Palabas lang ba ang lahat? Pinaglaruan na naman siya ni Jason. Nagmamadaling nilisan ni Andy ang bahay ng Villarama at umuwi na. Mabuti na lang pala at nalaman niya iyon ng mas maaga. Hindi siya makapapayag na saktan siya nito ulit. Pagbabayarin niya si Jason sa ginawa nito. Gusto ko, may gawin ka para sa akin, Jared. Wika ni Jason habang nag-uusap sila sa pool area ng kanilang bahay. Ano naman yun? Ito na bang kabayaran ko sa utang ko? Sira ulo, alam naman natin na biro lang yung pustahan. Gusto ko naman talaga siya maging asawa. We, di nga. Alam mong totoo yun. Siya ang dahilan kaya ginusto kong bumalik dito sa Pilipinas. So, ibig mong sabihin, mahal mo siya kahit para siyang Amazona? Walang sinasanto at walang kinatatakutan? Oh, magdahan-dahan kasi sinasabi mo. Mapapangasawa ko si Andy. Tsaka baka akala mo hindi ko alam kung ano-anong pinagagagawa mo. Mapaamo mo lang si Ashley. Nagkabalikan na si Ashley at saka si Jared. Sa tingin mo, hindi ko alam na paluhod-luhod ka pa dun sa bar? Oy, nandun ako nung gawin mo yun, oh. Now tell me, sino sa atin yung corny? May pagkachismoso ka rin, oh. Nakangiting wika ni Jared. Nakita mo na, pareho lang tayong corny kasi pareho tayong in love. So ano, tutulungan mo na ako? Sige, para san ba? Magpa-propose na kasi ako kay Andy. Anong papel ko doon? Alangan namang ako mag-propose sa kanya para sa'yo. Hindi, ikaw yung kakanta para sa amin. Napabalikwas ng bangon si Andy nang makarinig ng tugtog sa labas ng kanilang bahay. It had been 2 days simula nang malaman niya ang kalokohang ginawa ni Jason sa kanya. Lalong nagpatibay sa paniniwala niyang niloloko lang siya nito nang hindi ito nagpakita sa kanya ng sumunod na 2 araw. Nag-text lang ito sa kanya at sinabing hindi muna niya ito masusundo. Busy raw kasi ito dahil may tinatapos umanong trabaho. Kahit isa sa mga mensahe nito ay wala siyang sinagot. Galit na galit pa rin siya kay Jason. 2 araw din siyang hindi pumasok sa opisina. Pakiramdam niya ay wala talaga siyang ganang magtrabaho. Naghabili na lamang siya sa kanyang mga tauhan ang mga ito muna ang bahala sa restaurant. Sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam. Maging ang mga magulang ni Andy ay nagtataka sa mga ikinikilos niya. Sinabi ng mga ito na matamlay daw siya ngayon. Ganoon din ang naging dahilan ni Andy. Masama ang kanyang pakiramdam. Kailangan niya daw ng kaunting pahinga at bukas ay papasok na rin naman siya. Magsisimula na siyang muli. Tapos na siyang umiyak over a man not worthy of her love. Binuksan niya ang sliding door at dumungaw sa terasa. Bumilis agad ang tibok ng puso niya nang makita niya roon si Jason. Kumakanta ito at ngumiti pa ito nang makita siya. Napaluha si Andy. Bakit kailangan pa nitong gawin iyon? Hindi pa ba sapat ang mga pagpapasakay na nagawa nito? Hindi na kayang makita ni Andy ang ganoon. Nagmamadali siyang bumaba at nakita niyang nakatayo malapit sa pinto ang kanyang mga magulang. Pilit na ngumiti si Andy. Masayang pinanonood ng mga ito ang palabas na ginagawa ni Jason. Ano bang ginagawa ni Jason? Hindi lang ako niloloko niya, pati ang lahat ng taong nakapaligid sa amin. Nahawi ang mga osyosero nang makita siya ng mga ito. Tumigil rin sa pagkanta si Jason at ngumiti sa kanya. Nang nasa harapan na niya ang binata ay lumuhod ito. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Nang buksan ito niyon ay narinig ni Andy ang singhap ng mga taong naroon. Nang tumambad sa kanila ang singsing na napapalimutian ng diamond. Hinawakan muna nito ang kanyang kamay bago nagsalita. Andayan, will you marry me?
Gusto nang sumagot ng oo ni Andy kung hindi niya pa alam na nagkukunwari lamang ito. Siguro ay bahagi pa rin iyon ng pustahan nito at ni Jared. Ano naman kaya ang pustahan ng mga ito ngayon? Na mapapayag siya nitong magpakasal? Kahit gustong gusto niyang sampalin ng nobyo ay pinilit niyang sariling umiti. Siguro inakala ni Jason na oo na ang kanyang sagot kaya ganitong isinuot sa kanya ang singsing at tumayo. Nagpalakpakan ng kanilang audience nang tumayo ang binata at yakapin siya nito. Naramdaman marahil nito ang kanyang kalamigan kaya nagtanong ang mga mata nito nang kumalas sa kanya. Anong problema? Puno ng hinanakit ang mga mata ni Andy nang tingnan niya ito. Alam mo kung anong mali? Ito yung mali. Tinanggal niya ang engagement ring sa kanyang daliri. Inabot ang kamay nito at inilagay sa palad nito ang singsing. Hindi kita pakakasalan, Jason. Pero bakit? Naguguluhang tanong nito. Tinatanong mo ba ako? Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Narinig ni Andy ang boses ng kanyang ama na pinapahinahon siya. Bumaling siya rito. Dad, pwede bang hayaan mo ko kahit ngayon lang? Niloloko lang tayo ng lalaking to. Anong ibig mong sabihin, Andy? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tanong ni Jason. Hindi mo alam? Tama na nga, Jason, tigilan na natin ang larong to. Bakit? Hindi pa ba tapos ang pustahan niyo ni Jared? Sabihin mo sa akin, sa aming lahat na naririto, hindi ba totoong pinagpustahan niyo ako ni Jared? Andy, sagutin mo lang ako. Oo o hindi. Sigaw ni Andy. Wala bang pustahan na nangyari sa inyo ng magaling kong pinsan? Meron pero makakaalis ka na. Tapos na tayo, Jason, hindi kita pakakasalan. Kahit pa itakwil ako ng mga magulang ko, hindi ko itatay ang kaligayahan ko sa'yo. Litanya ni Andy bago patakbong umakyat sa kanyang silid. Anong ginagawa mo dito? Sita ni Andy kay Jason nang makita niya ito sa labas ng opisina. Habang tinitingnan niya ang mukha nito ay makikita niyang mukha talaga itong miserable. Nangingitim ang palibot ng mga mata nito at medyo nangangayayat. Nakakonsensya na kaya ang lalaki sa mga pinagagawa nito sa kanya? Tama lang yan sa'yo, bulong niya sa sarili. Ilang araw na ba mula nang huli niyang kausapin ito? 3 araw? 1 linggo? Siguro nung gabing ginawa niya ang proposal. Gusto na lang kalimutan ni Andy ang lahat. Ilang beses na rin nagpaliwanag si Jason pero hindi niya mabilang at wala siyang pakialam. Ayaw niya nang marinig ang kahit na ano, maging ang paliwanag ni Jared ay hindi niya rin pinakinggan. Masyado na siyang nasaktan at ayaw niya nang magpaloko pa sa mga ito. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jason. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na lang. Hinawakan nito ang kanyang braso. Andy, please, parang awa mo na. Jason, bitiwan mo ko. Andy, bigyan mo ko kahit isang chance. Magpaliwanag lang ako sa'yo. Pakinggan mo muna ako tapos hindi na kita guguluhin. Ang tinig nito at mga mata ay nakikiusap. Hinarap niya ang lalaki. Pinagsiklop niya ang mga kamay sa kanyang dibdib. O sige, magsalita ka. Bibigyan kita ng 1 minuto. Matagal siyang tinitigan ni Jason. Ano, hindi ka magsasalita? I'm sorry sa lahat ng nangyari. Hindi ko naman gustong masaktan ka. Yung pustahan sa pagitan ni Jared, hindi naman seryoso yun. Hindi ko pinagsikapang kunin ang tiwala mo dahil doon. Gusto kitang pakasalan, hindi dahil dun sa mga magulang natin. Gusto kitang pakasalan dahil gusto ko. Gusto kitang mahalin dahil mahal kita. At gusto ko rin mahalin mo ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. At hindi dahil dun sa pustahan na yon. Naluluha ang mga mata ni Jason habang nagpapaliwanag. Gusto na niyang maniwala kay Jason. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit. Pero hindi niya kayang magtiwala pa. Masyado ng malalim ang sugat na nilikha nito sa kanyang puso at pagkatao. Tapos ka na bang magpaliwanag? Tanong ni Andy. Pinipigilang lumarawan sa kanyang mga mata ang sakit na nadarama. Gusto niyang ipakita kay Jason na hindi na siya nasasaktan at wala nang halaga pa sa kanya ang mga paliwanag nito. Hindi ka naniniwala sa akin? At bakit naman ako maniniwala? Kasi yun ang totoo. Wala akong nakikitang dahilan para maniwala pa ako sa'yo. At siguraduhin mo na ito na yung huling beses na lalapit ka sa akin. Ayaw na kitang makita ulit. Napapikit si Andy.
Nasasaktan siyang makitang nasasaktan si Jason. Pero kailangan niya yung tiisin. Ayaw niya nang magtiwala dito ulit. Naalimpungatan si Andy mula sa kanyang pagkakahimbing. Tumingin siya sa bintana at madilim pa sa labas. Iginala niya ang paningin sa kwarto dahil pakiramdam niya ay mayroong nakatingin sa kanya. Napabalik ko siya ng bangon nang makitang may gumalaw mula sa upuang kaharap ng kanyang kama. Napasigaw siya nang makita si Jason. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. "Huwag ka matakot, ako to." Anang masuyong tinig ni Jason. Ang takot na nararamdaman ni Andy ay napalitan ng tuwa. Ibinaling niya ang mukha pakaliwat pakanan upang tanggalin ang kamay nito na tumatakip sa kanyang bibig. "Tatanggalin ko yung kamay ko pero huwag kang sisigaw." Tumango lamang si Andy. Dahan-dahang inialis nito ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig. "Umalis ka na, Jason." Walang emosyong wika ni Andy. "Andy, mahal kita. Hindi mo ba naiintindihan? Alin ba doon ang hindi mo matanggap?" "Jason, pinagmukha mo kong tanga. Hindi mo pa rin ba'y nalalaman hanggang ngayon? Ikaw ang nanakit at hindi ako." "Ayoko nang makita pang pagmumukha mo, Jason." Wika ni Andy bago pumasok sa banyo. Nang nasa loob na siya ng banyo ay tumapat siya sa shower at saka iyon binuksan. Hinayaan niyang humalo sa daloy ng tubig ang kanyang mga luha. Bagsak ang mga balikat na napaupo si Jason sa kama ni Andayan. Akala niya kanina ay okay na ang lahat. Hirap na siya. Mahal na mahal niya si Andy ngunit ayaw nitong maniwala. Mas pinaniniwalaan nito ang narinig na kulang naman. Matagal niya nang mahal si Dayan. Noong mga bata pa sila, madalas niya itong tuksohin dahil gusto niyang magpapansin dito. Hindi niya alam kung papaano sasabihin kay Andy na crush niya ito, kaya idinadaan na lamang niya sa biro. Nang aksidenteng maikulong ito sa atik ay abot-abot ang kanyang kaba at takot. Laking panlulumo niya nang magmula noon ay hindi na siya nito kinausap at pinansin pa. Nasasaktan siya sa tuwing ituturing siya nito na parang hangin. At nung umalis ang kanyang pamilya papunta sa Amerika ay hindi pa rin siya napatawad ni Andy. Iba yung sakit ang nadarama niya sa tuwing nababalitaan niyang ayaw nitong makarinig ng kahit anong balita na may kinalaman sa kanya. Samantalang kapag balita tungkol kay Andy ay aligaga siyang makinig. May ilang babae na rin siyang nakarelasyon pero hindi naman seryoso. Katulad din naman siya ng ibang lalaki. Ngunit sa huli ay si Andy pa rin ang gusto niya. Maging ang picture nito ay nasa kanyang wallet. Ang buhay ay hindi tulad ng isang computer na may undo at redo. Ang kailangan na lang niyang isipin ay kung papaano pa niya mapapaamong muli ang babaeng minamahal. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapaniwala ito. Ilang araw ding nag-iisip si Jason nang biglang sumagi sa isip niya ang isang ideya. "Hi Andy, kumusta ka na?" Bungad ng boses ni Laila nang sagutin ni Andy ang tawag ng kanyang cellphone. "Hi Laila, okay naman ako." "Sus, sa boses mo mukhang hindi ka okay. Anong problema mo?" "Okay nga lang ako. Ikaw, kumusta ka na?" "Okay naman. Nag-enjoy naman ako dito." "Buti ka pa." "Salamat Andy. Gusto ko rin na maging masaya ka." "So, ano nga problema?" "Lahat ay mali, Lai." Garalgal ang tinig ni Andy. Ipinagpapasalamat niyang mag-isa lang siya sa kanyang silid dahil nakakahiya kung may makakakita sa kanya habang umiiyak. "Akala ko masaya ang ma-in love. Pero bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit nasasaktan ako?" "Andy, dapat natuto na ako sa naranasan mo noon. Dapat umiwas na ako. Dapat hindi na ako sumubok. Dapat..." "Huwag kang magsalita ng ganyan, Andy. Iba ka, iba ako. Magkaibang kapalaran at sitwasyon natin." "Hindi naman ako mahal ni Clark. Samantalang si Jason, mahal na mahal ka niya." "Hindi, Lai. Hindi niya ako mahal. Pinagpustahan lang nila ako ni Jared." "Hindi ka ba humingi ng paliwanag sa kanya?" "Hindi na. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Para saan pa?" "Andy, sana nakinig ka muna sa explanation ni Jason. Maaaring may magandang paliwanag naman siya sa'yo. Siguro may mas malalim pang dahilan o meaning kaysa dun sa mga narinig mo."
Bakit parang ang lalim mo nang mag-isip ngayon, Lai? Sabi ko nga sa'yo, Andy, experience yung nagturo sa akin para maging mature. Paano kung talagang mahal ka ni Jason? Hindi ka ba magsisisi na hindi mo siya pinaniwalaan? Balang araw pagtanda mo, hindi ka kaya magwa-wonder kung ano ang nangyari kung naniwala ka sa kanya? Papaano kung hinayaan mo yung sarili mo na intindihin siya? Magiging masaya ka kaya? Napapikit si Andy. Na-realize niya na tama si Laila. Kailangan niya muna sigurong pakinggan ang paliwanag ni Jason para maintindihan ito. Patakbong tinungo ni Andy ang bahay ng mga Villarama. Natagpuan niyang nakaupo sa labas ng pinto si Julian. Mukhang malungkot ang itsura ng batang lalaki. Kahit nagmamadali siyang makausap ang kuya nito ay hindi niya magawang iwanan si Julian ng ganun ang itsura. Umupo siya sa tabi nito at inakbayan. "Oh, bakit malungkot ka?" Humarap ito sa kanya at nakita niyang napakalungkot ng mga mata nito. Iyon din ang mga matang nakikita niya sa tuwing nakatitig siya sa mga mata ni Jason. Yumakap ang bata sa kanya at umiyak. "Anong problema? Bakit ka umiiyak?" "Malungkot ako kasi umalis si Kuya Jason. Di niya ako sinama." Kahit nadismaya siya sa kaalamang wala si Jason sa bahay ng mga ito ay napangiti pa rin siya. Masyado kasing attach ang bata sa kuya nito, kaya naapektuhan ito kahit panandalian lamang umalis ang kapatid. Baka hindi kasi pwede ang bata doon sa pupuntahan niya. Babalik din naman siya agad, kaya huwag kanyang umiyak. "Hindi, Ate Andy, hindi na siya babalik." "Ha? Saan siya pumunta?" "Sabi niya, sa Las Vegas daw siya ulit titira." Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Andy. Gulat, nerbiyos, takot at dismaya. Halo-halo ang mga damdaming umahon sa kanyang puso. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Umalis na si Jason? Nag-give up na to sa kanya? "Bakit ka umiiyak, Ate Andy? Kailan siya umalis?" "Kanina po, 6 daw po ang alis ng airplane." "Huwag kang mag-alala, promise. Babalik ang Kuya Jason mo." "Talaga?" Matapos noon ay dali-dali nang umalis si Andy upang habulin ang flight ni Jason. Dinig na dinig ni Andy ang tinig na nagmumula sa speakers ng airport. Halos paliparin niya ang kanyang kotse para lang makarating kaagad doon at mahabol si Jason. "Kuya Guard, sige na po, papasukin niyo na ako." Pagmamakaawa niya sa nagbabantay sa boarding area. "Sorry ma'am, hindi po pwedeng pumasok ang mga hindi pasahero. Sumusunod lang po tayo sa patakaran." "Sige na kuya, please. Parang awa mo na. May kailangan lang akong makausap sa mga pasahero." Naiiyak na siya sa kawalan ng magagawa. "Hindi po talaga pwede." "Please naman kuya, pumayag ka na. Babalik din ako. Kailangan ko lang makausap si Jason." Wala nang pakialam pa si Andy kung hindi man kilala ng gwardya ang lalaking sinasabi niya. "Sino po ma'am ang kailangan niyong makausap?" Jason Villarama." Sagot niya kahit medyo nagtataka kung bakit naging interesado ito sa pangalan ng taong hinahabol niya. Sa higit niyang pagtataka, ngumiti ang lalaki. "Sandali lang, Miss Andayan. Maghintay lang po ba kayo dito?" Nito saka lumapit sa isang babaeng uniformado na maaari siyang ground stewardess. Nagtaka pa si Andy kung bakit alam ng gwardya ang pangalan niya. Tumingin naman sa gawin niya ang babae at ngumiti bago lumapit. "Hi, ikaw ba si Miss Andayan Arellano?" Opo." May inabot ito sa kanya na envelope. Laking mukha niya nang buksan iyon at makita ang passport at plane ticket niya. "I believe that is your plane ticket. Baka maiwan ka, Andy." Anang babae sa kanya na may misteryosong ngiti. Napangiti rin si Andy. Pinasalamatan niya ito bago tumungo sa boarding area. Nakaupo na si Andayan sa kanyang upuan sa eroplano ay hindi pa rin niya nakikita kahit anino ng lalaking hinahanap niya. Hindi kaya ibang flight ang sinakyan nito? Naputol ang kanyang pag-iisip nang mula sa speakers ay narinig niya ang tinig ng piloto. "Good evening everyone. We're flying at 30,000 feet all the way to Las Vegas. I am your pilot, Captain Vince Villarama. For this time being, we're bringing you an in-house entertainment. This song goes out to Miss Andayan Arellano." Mula sa speaker ay pumapailan lang ang kantang narinig niya ng gabing mag-propose sa kanya si Jason. Muli ay napaluha siya.
He had arranged everything. He had everything figured out already. Hindi pala ito sumungko sa kanya, kagaya ng iniisip niya. Nagpalingalinga si Andy at lalong nagdagsaan ng luha sa kanyang mga mata nang makita niyang lumabas si Jason mula sa bahagi ng first class passengers. Alam kong nasaktan kita. Lumuluhang wika ni Jason. I love you, Andayan. Pasensya ka na, Jason. Sana nakinig ako sa'yo. Dapat inintindi ko muna yung mga sinabi mo. I'm sorry. Napayo ko si Andy dahil sa nadaramang hiya. Hinawakan nito ang kanyang baba at itinaas ang mukha niya. Masuyo itong nakangiti habang nakatingin sa kanya. Jason, sa tingin ko, hindi mo deserve yung babaeng katulad ko. Siguro dapat humanap ka na lang ng someone better than me. Nagkakamali ka, Andayan. We deserve each other. Lahat tayo ay nagkakamali. May kasalanan din naman ako. Pero ang mahalaga napatawad na natin ang isa't isa. I love you, Jason. I love you too, Andy. Will you marry me? Yes, I will marry you. Nakangiting isinuot sa kanya ni Jason ang singsing. Ang parehong singsing na ibinigay sa kanya nito noong unang mag-propose. Alam mo, Jason, siguro mas okay yung proposal mo kung ikaw ulit yung kumanta katulad nung unang nag-propose ka sa akin. Sa kanyang pamamangha ay tumawa lang si Jason. Anong nakakatawa dun? Wala naman. Naisip ko lang na baka kung ako ang kumanta, ihulog ako ng mga tao palabas nitong eroplano. Ha? Okay naman yung boses mo. Tsaka sa natatandaan ko parang ang magkaboses kayo ni Jared. Kasi boses naman talaga yun ni Jared. Nakatago lang siya nung unang beses akong mag-propose. Ha? Talaga ba? Natatawang wika ni Andy. At saka itong proposal na to, hindi ko naman to ginawa ng mag-isa. Maraming tumulong sa akin. Ha? Sino-sino? Yung mga magulang mo. Nanlaki ang mga mata ni Andy. Yung mga magulang ko? Oo, sa tingin mo, paano ko nakuha yung passport mo? Binigay ng mami mo sa akin. Buti na lang hindi pa expired yung visa mo dahil kung hindi, ang laki ng problema ko. Mabuti nakipagtulungan sila sa'yo. Ang alam ko, galit din ang mga yun sa'yo. Hindi no, nagpaliwanag ako sa kanila. Sinabi ko lahat ng nangyari at naintindihan naman nila ako. At saka, sinabi ko sa kanila na may nangyari na sa atin. Jason, seryoso ka ba? Hindi, joke lang. Sinabi ko sa kanila na mahal talaga kita. Pinatunayan din ni Mami at Daddy na totoong mahal kita. Talaga? At alam mo ba kung bakit pumayag din agad si Tito Miguel? Bakit? Nakita niyang pumasok ako sa kwarto mo na dumaan ako dun sa bintana nung isang gabing pinuntahan kita. Ha? Nakita ni Daddy pero hindi siya nag-react? At saka isa pa, magpapasalamat din ako sa best friend mong si Laila. Ha? Alam din ng bruhang yon. Yung pagtawag ba niya sa akin kanina kasama yun sa plano niyo? Sabi ko na nga ba, si Laila talaga yung may kasalanan nito. Oo, nagpapasalamat talaga ako kay Laila kasi alam ko namang makikinig ka sa payo niya. Ikaw talaga, pati yung mga taong nananahimik sa California, iniistorbo mo pa. Pati ba yung kay Julian? Hindi, kasi wala namang alam si Julian dito sa plano. Kasi sinadya kong sabihin sa kanya na babalik na ako ng Las Vegas at hindi na ako uuwi ulit ng Pilipinas. Para umiyak siya, para kapag nagpasya kang pumunta sa bahay, makikita mo siya. Alam ko yatang magsusumbong yun sa'yo. Ikaw talaga, Jason, kung ano-anong sinasabi mo sa kapatid mo. Alam mo bang iyak siya ng iyak kaninang nadatnan ko sa inyo? Kaya naman pala walang umaalo sa kanya kanina dahil sa plano nyo. Hindi na kayo naawa dun sa bata. Babawi na lang ako sa kanya pagbalik natin. Regaluhan kaya natin siya ng pamangkin. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Pakasalan mo muna ako. Huwag kang mag-alala. Pagdating natin sa Las Vegas, magpapakasal na tayo. Ha? Okay ka lang? Oo naman. Doon na tayo magpakasal. Tapos, pagbalik natin sa Pilipinas, magpakasal ulit tayo. Gusto ko nang mapakasalan ka kaagad. Baka kasi bigla na namang magbago yung isip mo. At least, kung kasal na tayo, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakawala. So, naniniguro ka na talaga. Ganun ba? Bahagya pang tumaas ang kanyang kilay. Parang ganun na nga. Bakit? May reklamo ka ba? Wala naman.
Siya nga pala Jason, maalala ko lang. Yung ground attendant kanina, sino pala siya? Mabuti na pakiusapan mo siyang gawa ng pabor. Ah, yun ba? Si Lily, kababata ni Vince. Vince as in yung pilot? Oo, pinsan ko siya. Natatandaan mo yung batang lalaking laging nagbabakasyon sa amin ng mga bata pa tayo? Ah, okay. Kaya pala pinayagan ng kalokohan mo dito sa eroplano. Hindi kaya mawalan ng trabaho yung pinsan mo dahil sa kagagawan mo? Ah, yung mokong na yon, hindi yun mawawalan ng trabaho. Shareholder yung pamilya niya ng airline company. Wow, nakakabilib naman. Ang yaman pala nila. May girlfriend na kaya siya? Interesadong tanong ni Andy. Hoy, magpapakasal na tayo. Hindi mo na pwedeng pangarapin pang ibang lalaki. Sita ni Jason na ikinatuwa pa niya. Sira ka talaga, hindi para sa akin oh. Hahanapan ko siya ng date. Hindi ba para sa'yo? Sorry ha. Akala ko kasi pinapantasya mo si Vince. Pababagsakin ko sana tong eroplano niya eh. Masyado ka namang siloso. Siyempre kasi mahal na mahal kita. Sa wakas ay liligayan na rin sila ni Jason. Ang childhood crush niya noon ay mapapangasawa niya na ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.